magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Joseph. Bueno, basahin na natin ang liham ni Joseph. Dear Kuya Peles, kapag mahal mo ang isang tao ay madali kang maniwala sa mga sinasabi niya. Lahat ay gagawin mo para lang ipakita sa kanya na talagang mahal mo siya. Ako nga po pala si Joseph, 30 taong gulang at may asawa po ako, kuya. At kaya po ako lumiham dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo, kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Oh, napasyal ka, Joseph. Matagal na akong naliligaw sa'yo pero hanggang ngayon wala pa rin linaw yung paliligaw ko. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin. Sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo. Totoo, Alma? May gusto ko rin sa akin? Oo, kaya lang, may kailangan kang malaman eh. Ano yun, Alma? Joseph, baka kung malaman mo to, bigla ka na lang magbago at kamuhian mo ako. Hindi, Alma. Sige, ano ba yun? Sabihin mo't nakanda akong makinig sa'yo. Joseph, alam mo, may nakakuha na sa aking pagkababae. Ano? Totoo ba yung narinig ko, Alma? Oo, at iyon ang masakit na nangyari sa buong buhay ko. Maaari ko bang malaman kung sinong lalaki yon na nagkakuha ng pagkababae mo? Hindi na kailangan na sabihin ko sa'yo. Sapat na ang sinabi ko. Ngayon na nalaman mo ang tungkol sa pagkatao ko, anong pasya mo? Alma, kailanman na hindi nabawasan ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit na anong pinagdaanan mo, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Joseph? Oo, Alma. At handa pa rin kitang pakasalan. Anumang oras. Joseph? Alam mo, anak, hindi naman ako tutol dyan kay Alma para sa iyo. Kaya lang, hindi lang ikaw ang lalaki sa buhay niya. Baka hindi mo alam. Alam ko na po, Iday. Dahil sinabi na sa akin ni Alma. Ayun naman pala bakit gusto mo pa rin siyang pakasalan? Mahal ko si Alma, Iday. At tanda ko siyang pakasalan. Itay, kilala niyo ho ba kung sino ang nakagalaw sa kanya? Ha? Ang akala ko ba sinabi na sa'yo ni Alma? Sinabi niya sa akin na may nauna na lalaki sa buhay niya. Kaya lang, hindi niya sinabi kung sino siya, Itay. Tama yung ginawa mo, anak, na sinabi mo na ang totoo kay Joseph. Sinabi ko na ang totoo, inay, para wala na siyang maisumbat sa akin. Totoo yan, anak. Alam ko
na mabuting tao yang si Joseph. Opo, inay. Napakabait niya. Wala na akong masabi sa kanya. Oh, kailan daw sila mamamanhikan? Tatanungin ko po sa kanya kung kailan. Sabihin mo rin sa akin ha, para makapaghanda rin tayo. Hayaan niyo, inay, kapag bumalik siya bukas, tatanungin ko siya para malaman din niyo. Siya, sige. Ikaw na ang bahala. Tutal, nakapag-usap naman kayong dalawa. Kaya bahala ka na. Sana po, inay, wala nang problema. Bakit? Nagdadalawang isip ka pa ba? Ha? Akala ko ba may tiwala ka na kay Joseph? Oo nga po, inay. Kaya lang, alam naman ninyo, ang pinagdaanan ko, mahirap na. Tay, aalis lang ako sandali ha. Pakibantay lang po si Junior. Ha? Saan ka ba pupunta? Pupuntahan ko po si inay. May sasabihin lang po ako. Baka hanapin ka ni Joseph kung sakaling dumating na siya. Pakisabi na lang po sa kanya na pumunta ako kina inay. Siya, sige. At huwag ka na sanang magtatagal doon. Baka hanapin ka rin ng anak mo. Tay, baka abutin ako ng hapon. Ay, nako, Alma. Ang inaalala ko, baka umiyak itong anak mo. Sanay na po yan, tay. Basta, pakiasikaso lang po siya. Dapat sana hinintay mo na si Joseph. Malapit nang dumating yon. Kasi baka may pupuntan si inay kaya ngayon ako pupunta doon. Sige, ikaw ang bahala. Sige po, tay, Kayo na muna ang bahala kay Junior. Sige po. Ay, nako. Itinaon pa na wala si Joseph. Baka magalit yun. Kapag dumating siya at hindi niya nandito si Alma. Alma, kung talagang mahal mo ko, bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Ano ka ba? Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Huwag kang mainit. Bakit ba? Di ba sinabi mo na hindi mo naman talaga mahal si Joseph? Talagang hindi. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ikaw pa rin ang tinitibok ng aking puso. Kahit alam natin na bawal ang pagmamahalan nating to. Ako rin, Alma. Dapat isinama mo na sana ang anak natin para sama-sama na tayo. Hindi pwede. Alam mo naman na mainit pa rin sila sa atin. Si Auntie Julie, galit na galit siya sa atin, di ba? Babayaan mo na si inay. Ayaw ka naman dun sa babaeng gusto niya. Ikaw ang gusto ko, Alma. Pero mali itong ginagawa natin. Nakakahiya. Nagmamahalan tayo. Walang mali doon. Natatakot ako. Natatakot ako. Hindi ko alam po yan, ang palihim pala silang nagkikita na lalaking nakabuntis kanya. Nasa amin ng bata ko yan at tinuturing ko na rin parang tunay na anak. Ang masama nito, kuya, ay napapadalas na nagkikita pa sila ng lalaki niya. Kaya minsan ay Itay, nagpaalam pala sa inyo si Alma. Saan ba siya pupunta? Nagpaalam naman siya kanina. Pupunta lang daw sa nanay niya. Oh, ang ibig ninyong sabihin, tay,
iniwan niya ang anak niya sa inyo? Oo, iniwan ka niya ang bata. Eh, bakit ba? Siguro, tay. Susundan ko po siya sa kanila. Baka matagalan naman yun. Hanapin siya ng bata. Eh, huwag na. Baka mamaya nandito na yun. Sayang lang ang pamasahe mo. Baka matagalan pa yun, tay. Susundan ko na siya. Sige, ikaw ang bahala. Wala naman dito si Alma, Joseph. Bakit? Umalis ba siya? Nagpaalam daw siya kanina kay Itay. At dito siya pupunta. Bakit? Wala ho pa sa dito? Alam mo, Joseph, kahit na anak ko si Alma, hindi ko kukonsintihin kung may mali siyang ginagawa. Nay, baka may importante lang siyang pinuntahan siguro. Ay, nako. Masama ang kutob ko. Bakit ito, Inay? May alam po ba kayo sa ginagawa niya? Joseph. Anong ibig ninyong sabihin, Inay? Ano? Saan ka ba galing? Sinundan kita kininay. Wala ka naman doon. Ha? Kwan kasi, niyaya ko ni Cecil. Tama. Na pumunta sa mall, kaya hindi na ako tumuloy kina inay. Oo, nagpunta kami sa mall. Ito. Bumili ako ng damit ni Junior. Ito. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Kundi kina inay. Sige, magpahinga ka na. Kumain ka na dyan. Tapos na. Nilibre ako ni Cecil. Sige na. Kanina pa kita hinahanap eh. Lalo na si Junior. Umiiyak na yung bata kanina pa. Kaya, magpahinga ka na. Itay, napansin niyo ba si Alma? At ang bata? Kanina, iniwan ko sila dito na mag-ina. Dahil nagpunta ko sa tindahan. Bakit wala ba sila dito? Wala ho eh. Kanina pa ako ikot ng ikot dito. Wala naman sila. Baka pumunta sila sa nanay niya. Di ba balak niyang dumalo sa nanay niya? Baka tumuloy na sila. Ano mo naman itong si Alma? Hindi man lang nagpapaalam. Bigla-bigla umaalis. Ewan ko ba dyan sa asawa mong yan? Itay, tinuturing ko na siyang parang tunay na asawa. Pati yung anak niya, parang tunay na anak niya ng turing ko sa kanya. Mahirap nang magsalita, anak. Itay, ano ang ibig ninyong sabihin? Wala. Naku, ito na yata ang natatakutan ko. May sinasabi ba kayo, Itay? Bakit? May narinig ka ba? Kala ko kasi may sinasabi kayo. Sige Itay. At susundan ko sila. Sabihan ko, baka nga, nandun silang mag-ina. Anong sinabi mo? Wala ang mag-ina mo sa inyo? Oo, Inay. Baka kako nandito sila. Kasama si Junior. Kanina pa ako hanap ng alam sa kanila. Kala ko nandito sila. Ganun ba?
Hindi naman sila nagpunta dito eh. Saan kaya sila nagpunta, Inay? Jose, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano ho yun, Inay? Alam mo, nitong nakarang araw nagpunta rito ang kapatid ko. At panahon na siguro na malaman mo ang totoong nangyari kay Alma. Ano pong totoo yan, Inay? Ang totoong ama ng bata na si Junior ay pinsan ni Alma. Siya yung sinasabi niyang lalaki na nakagalaw sa kanya. Ano? Oo. Nagkaroon sila ng anak ng kanyang pinsan. At humanto nga sa ganitong sitwasyon. Nabuntis niya ang pinsan niyang si Alma. Pilit namin silang pinaghiwalay pero kahit anong gagawin namin, ay hindi namin sila mapahiwalay. Kaya nga gustong-gusto na namin magpakasal kayong dalawa. Yun pala, yung malimit na pag-alis niya ay nakikipagkita siya ulit sa pinsan niya. At tuluyan na silang lumayo. Kasama ng kanilang anak. Hindi. Mahal na mahal ko si Alma, Inay. Kahit ganun siya, mahal ko pa rin siya. At hahanapin ko siya, Inay. Babawiin ko siya sa kanyang pinsan. Babawiin ko siya, Inay. Doon ko na nalaman, kuya, ang buong katotohanan. Ngayon lang nila ipinagtapat sa akin na ang ama pala ng anak ni Alma ay anak niya sa kanyang pinsan. Natutunan ko ng mahalin, kuya, si Alma. At kahit na ganun ang nangyari sa kanya, tinanggap ko siya. Itinuring ko lang parang tunay na anak ang kanyang anak. Pero ngayon, kuya, umalis siyang muli at sumama sa kanyang pinsan. Ano po bang dapat kong gawin, kuya, para tuluyan ko na siyang makalimutan? Sana po ay matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Joseph. Alam mo, Joseph, bakit ka pa patay na patay kay Alma? Siya nga itong sinalba mo na sa kahihiyan. Alam ko na mahal mo siya. Pero tingnan mo yung ginawa niya na panluloko sa'yo. Nagsama na nga kayo, hindi pa rin siya masaya. Palaging nagpapaalam, umaalis kung saan-saan. Kung ano-anong dinadahilan para lang makipagkita doon mismo sa pinsan niya. Sa bagay, hindi mo siya masisisi. Dahil siya naman ang tunay na ama ng kanyang anak. Pero mali eh. Magpinsan silang dalawa. Yun ang malaking pagkakamali. Ba hindi na sila masaway ng kanilang mga magulang. Magulang ng lalaking pinsan niya, hindi siya mapagsabihan. Magulang ni Alma. Nako. Yan ba yung babaeng gusto mo na pakasalan, Joseph? Alam ko mahal mo siya, pero mag-isip-isip kang mabuti. Niloko ka na ni Alma. Abay, kung sakaling mahanap mo siya at sumama sa'yo, gustong bang ulitin pa niya ulit yung ginawa niya? Nagsasama na nga kayo, alis ng alis. Kung saan-saan nagpupunta, yun pala, nakikipagkita na sa kanyang pinsan na ama ng kanyang anak.
Mag-isip po ang mabuti. Joseph, napakaraming babae diyan na dapat mong pagkukulan ng pagmamahal mo. Hindi lang yang si Alma. Bagay, hindi kita masisisi dahil ikaw yan. Pero tingnan mo naman ang ginagawa niya. Nakahihiyan. Gusto mo ba na kapag nagkaanak ka sa kanya, babalik na naman sa kanyang pinsan? May mga ganyan na talagang hindi nila malimutan ang bawat isa. Pabalik-balik yan. Gusto man nilang maligtas sa kahihiyan, pero nandun pa rin yung pagmamahalan nila. Babalik at babalikan pa yan. Anong mangyayari sa'yo? Kaya kung ako sa'yo, Joseph, tuluyan mo ng kalimutan si Alma. At humanap ka na ng babae na nababagay sa'yo. At hindi ang Alma na yun. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.